Kasalukuyang nakahiga si Don sa kama kung saan nakayapo sa kanya si Neri at mahambing na natutulog. Kanina pa hindi makatulog si Don kaiisip sa susunod na hakbang na kanyang gagawin. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Ang 12 kabanata. Hindi nakapagsalita si Neri. Wala ni isang salitang lumabas mula sa kanyang bibig dahil tila ba hindi niya lubos mahanap ang mga salitang sasabihin kay Don. At kung papaano niya sasabihin dito ang katotohanang matagal na panahon niya nang itinatago. Subalit ang katahimikang nanaig kay Neri sa mga sandaling iyon ay sapat na upang maunawaan ni Don ang lahat. Sa hindi pagsasalita ni Neri ay nalaman na ni Don ang totoo. Napaiwas ng tingin si Don at napailing. Wow! Hindi makapaniwalang wika niya. Kaya pala gano'n na lamang ang koneksyong nararamdaman niya sa kambal. At kaya pala ganoon na lamang ang pag-aalala at pagmamahal niya para sa mga ito. Sandaling nabalot ng katahimikan si Neri at Don, na tila ba nangangapa kung sino sa kanila ang unang magsasalita. Nag-ipon ng lakas ng loob si Neri at siya nang bumasag sa katahimikan. I'm sorry, Don. Sorry if I didn't have the courage to tell the truth to you. Ayoko lang ng gulo. We both know that would happen had I said a thing back then. Gusto ko lang naman ng katahimikan. Gusto ko lang na ingatan ng mga anak ko. I'm sorry, Don. I'm really sorry for hiding this from you. Wika ni Neri na mugtong-mugto na ang mga mata at halos hindi na maawat pa sa pag-iyak. Pero imbes na sumagot si Don, sumumbat at magalit kay Neri, bumuhos na lamang din ang kanyang mga luha. Nang marinig ang mga huling sinabi ni Neri, ay tila ba sapat na iyon upang maunawaan niyang pinanggalingan ng dalaga. Naisip niya na siguradong doble-doble ang naging pasakit at pahirap kay Neri ng lahat ng mga nangyari. Awang-awa siya rito dahil wala naman lamang siyang nagawa upang tulungan si Neri na nag-isang itinaguyod ang kanilang anak. Mula noong ito ay nabuntis hanggang sa ngayong 6 na taong gulang na ang kampal. Ginawa ni Neri ang lahat upang mapalaki at mabuhay ang mga ito, nang siya lamang at walang inaasahang iba. Niyakap na lamang ni Don ang mahigpit si Neri at sa ginawang pagyakap na ito ay mas lalo pang napaluha si Neri. Pakiramdam niya ay nabunutan na siya ng isang malaking tinik sa dibdib at nasabi niya na sa wakas ang katotohanan at hindi niya na kinakailangan pang magtago sa ilalim ng dagok ng kasinungalingan. Maya-maya lamang ay tinawag na ng nurse ang atensyon ni Don para sa blood transfusion. Bumitaw na si Don at si Neri sa isa't isa. At bago pa man tuluyang lumayo si Don, ay nagwika si Neri. Salamat. Hindi alam ni Don kung sa pagtulong ba sa kanyang anak ang inihihingi ng pasasalamat ni Neri o ang maluwag na pagtanggap niya ng katotohanan. Pero maalin man doon, ay sigurado naman si Don na handa na siyang tumulong kay Neri sa anumang panahon at sa isang tawag lamang nito ay agad siyang dadating para sa kanya. Habang kukunan ng dugo ay hindi maiwasang maitago ni Don ang kaunting saya at pag-asa na nararamdaman. Ngayong alam niya na meron pala siyang anak at hindi lamang isa kundi 2 pa, ay tila nabubuhayan ang kanyang loob. Tila ba nagkakaroon na siya ng pag-asa na gagaling din siya sa kanyang sakit at mapagtatagumpayan niya rin ang malubhang sakit na matagal ng panahon niyang dinadala at iniinda. 1 linggo pang itinagal ni Mavi sa ospital upang tuluyan itong makarecover. Bago ito payagang makalabas ng mga doktor at sa araw ng paglabas nito ay laking tuwa niya nang makitang muli ang kanyang paboritong Tito Don. Pero hindi naman lubos na inaasahan ni Mavi at ng kanyang kambal na si Chrissy na meron pala silang malalaman mula sa kanilang mommy. Nang makalabas si Mavi sa ospital at nang magkakasama na silang 4 sa bahay ni Neri, ay hindi na pinatagal pa ni Neri ang lahat.
at sinabi ng katotohanan sa mga anak. Nanlaki ang mga mata ni Mavi at Cassie at kapwa na patingin sa isa't isa. Pero bagaman nagulat mula sa nalaman, ay mas nangibabaw sa kanilang saya nang mapagtanto na sa wakas ay meron na silang daddy. Bagay na matagal na nilang inaasam. Ibig sabihin po ba nun, kayo po ang daddy namin? Inosenteng tanong ni Cassie. Bahagyang napangisi si Don. Yes, I am your father. And I always have been. Sagot nito, na tila balabis na nasisiyahan habang tinatawag ang kanyang sarili na ama ng kambal. Kayo po ang daddy namin. Ibig sabihin po ba niyan, dito na po kayo titira sa bahay? Magpe-play na po kayo lagi ng Legos? Tanong naman ni Mavi sa isang banda. Nang mamutawi ang mga salitang iyon sa bibig ng inosenteng si Mavi, ay natigilan si Don at halos hindi makasagot. Saglit din silang nagkatinginan ni Neri, pero nauna nang nag-iwas ng tingin si Neri kay Don. Nanatiling tahimik si Don, na tila ba hindi mahanap ang mga salitang sasabihin. Alam kasi niya na hindi ganoon kadali ang mga bagay. Nalaman nga niya ang katotohanan. Sigurado naman siya na mahihirapan ang lahat sa kanilang sitwasyon. Meron siyang responsibilidad at pananagutan kay Luisa at sa ipinagbubuntis nito. Bukod pa rito, ay nakatakda naman siyang ikasal kay Luisa at hindi niya na maaari pang takasan ang responsibilidad at katotohanan iyon. Maya-maya lamang ay napansin ni Don na biglang tumayo si Neri at nagtungo sa kusina kung saan siya napaluha. Wait lang ha, mag-uusap lang kami ng mami ninyo. Paalam ni Don at saka inilatag sa harap ng kambal ang mga laruan upang dito nila ibuhos ang kanilang atensyon. Sinundan ni Don si Neri sa kusina at doon ay nakita nga niyang lumuluha si Neri. Halos madurog naman ang puso ni Don nang maisip ang dahilan kung bakit naiyak ng ganoon si Neri. Neri, I'm sorry. Bulong ni Don. Napatingala si Neri upang pigilan ang mga luhang nagbabadya pang tumulo sa kanyang mga mata. Subalit hindi naman naging sapat iyon dahil lalo lamang siyang napaluha. Sana pala hindi na lang natin sinabi sa mga anak ko na ikaw ang ama nila. They are expecting, hoping even. Umaasa sila na magiging present ka at magagampanan mo ang pagiging ama sa kanila. But apparently hindi. Di pala posible yun because you're already committed to someone else. Napailing si Neri at halos mapangisi. Sa mga sandaling iyon ay iniisip niya na mas mainam na siguro kung hindi na lang niya sinabi ang totoo. Kahit pa habang buhay niyang dalhin ang mga mabibigat na sikretong yon, ay mas mabuti iyon kesa naman masaktan ng kanyang mga anak. Hindi mo naman sila kayang panindigan. You cannot even be a real father to them, Don. Hindi naman sa ganon, Neri. Luisa entered my life without knowing na meron pala akong anak sa'yo. Ni hindi ko rin naman alam na meron akong mga anak. Had I known the truth from the start, all of this wouldn't happen. Hindi lamang masabi ni Don na natatakot siyang mas lalong mapalapit sa dalawang bata at kay Neri dahil alam niyang meron siyang sakit. At kahit pa meron ng tsansa na magawa ang procedure dahil may dalawa na pala siyang anak, wala namang kasiguraduhan kung epektibo ayon. Sa ngayon ay wala nang ibang pinanghahawakan si Don at baka lalo lamang masaktan si Neri at ang mga bata kung sakali mang tuluyan siyang mawala. I'm sorry, Neri. I could only do much. I promise I will be present. I will be the father of our kids. I will do my best. Paniniguro ni Don at saka tiningnan si Neri na tila ba sinasabing pinaniniwalaan siya nito dahil tunay ang kanyang mga ipinapangako. Nang gabing iyon din, nang maiwan na si Neri at Don sa kwarto ni Neri, ay hindi na nila napigilan pa ang kanilang mga sarili. Muling tinawag ng kanilang katawan ng isa't isa.
At sa mga sandaling iyon, ay tuluyan na silang nagpadala rito. Hindi na nila alintana kung anong iisipin ng iba at ikinulong na nila ang kanilang sarili sa yapos ng isa't isa. Mahigpit ang hawak ni Don kay Neri at siniil niya ito ng isang halik at nagpapakita kung gaano siya kauhaw para kay Neri at kung gaano siya kasabik para sa pagkakataong ito. Gayon din naman si Neri na sigurado na kahit 6 pa na taon ang lumipas, si Don lamang ang tanging lalaki na isinisigaw ng kanyang puso. Kinabukasan ay nalaman ni Luisa na nag-donate pala ng dugo si Don sa anak ni Neri. Buong akala niya ay bigla ang problema lamang sa negosyo ang ipinunta ni Don sa Cebu. Pero nang mag-isang linggo na at walang naging update sa kanya si Don, ay doon na siya nagduda. Pinimbestigahan niya sa kanyang assistant ang nangyari at halos magwala siya nang malamang lumipad pa si Don patungong Cebu para lamang tulungan ang anak ni Neri. Halos mandisik ang kanyang mga mata sa galit dahil sa ginawang iyon ni Don. Pero higit sa lahat, ay nag-uumapaw ang kabang nararamdaman ni Luisa nang mapagtanto ang posibilidad na baka alam na ni Don ang totoo. Marahil ay alam na nito na siyang ama ng kambal. Lalo na ngayong nakapag-donate pala ito ng dugo kay Mavi. Nataranta si Luisa at hindi malaman ang kanyang gagawin. Nabalisa at halos hindi na siya mapakali kaiisip kung alam lang ni Don ang totoo. Ay malamang sa malamang hindi na ito babalik pa sa kanya. At sigurado naman si Luisa na hindi niya hahayaang mangyari iyon. Kaya naman agad siyang nagkunwari na siya'y may sakit at hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Makailang beses siyang tumawag kay Don at maski ang mga staff ng channel ay sinabihan din niya. Nag-inerte at nagdrama si Luisa na siya'y kasalukuyang sinaspotting at pinayuhan pa ang doktor na mag-bed rest at huwag masyadong magkagalaw. Ang lahat ng yon ay sinabi niya upang bumalik agad si Don sa kanya. Kung sa bagay, si Luisa lang din naman ang mag-isa sa buhay, kaya sigurado niya na mapapaisip si Don at hindi siya hahayaan nito na mag-isa at walang kasama. Nang marinig ni Don ang kasalukuyang lagay ni Luisa, ay hindi niya malaman ang kanyang gagawin. Hindi niya alam kung papaano hahatiin ang kanyang katawan at oras nang walang lumalabang at naiwan. Nais kasi ni Don na ngayong magaling at ayos na si Mavi ay makasama niya muna ang dalawang ito at mapatunayan sa kambal na naroon siya para sa kanila. Pero sa isang banda, nais na rin niyang bumalik kay Luisa dahil ayaw naman niyang maging masamang partner dito. Nawala na siya sa buhay ni Mavi at Cassie noon at hindi naman niya papayagan pang muli iyon. Kung sakali, sisiguraduhin niya na magiging ulirang ama pa rin siya sa batang ipinagbubuntis ni Luisa. Bagay na hindi niya nagawa noon sa anak bilang asawa ni Neri. Kasalukuyang nakahiga si Don sa kama kung saan nakaya po sa kanya si Neri at mahimbing na natutulog. Kanina pa hindi makatulog si Don kakaisip sa susunod na hakbang na kanyang gagawin. Ayaw niyang iwan si Neri at ang kambal, pero ayaw niya rin namang maiwang mag-isa si Luisa sa Maynila. Napaisip ng malalim si Don. Napatingin siya kay Neri at saka ito hinawakan sa mukha. Napaisip niya na dalisay naman ang puso nito at siguradong maunawaan siya ni Neri kahit anong mangyari. Nagdesisyon na nga si Don na babalik na lamang muna sa Maynila upang mabantayan si Luisa at sa pagbabalik niya ay plano rin niyang kausapin si Luisa upang personal na malaman mula sa kanya ang katotohanan sa pagiging ama niya sa dalawang anak ni Neri. Kinaumagahan ay nagising si Neri dahil sa pagtama ng araw sa kanyang mata. Bahagya siyang napaunat at napatingin sa kanyang labi. Babatiin niya sana si Don, subalit nakita niyang wala ito. Napabalikwas si Neri at napalingon sa kanyang paligid. Pero agad na tumama ang kanyang mga mata sa isang bote na nasa ibabaw ng mesa. Kunot noong kinuha ni Neri ang mga note na yon. At nang mabasa niya ang kanyang pangalan na nakasulat dito,
ay halos manginig siya habang binubuksan ang note na nanggaling kay Don. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.